Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Magandang araw po sa ating lahat at ang bawat araw ay regalo mula sa Panginoon upang makita natin ang kagandahan niya. At tayo ngayon ay nasusubok dahil sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pero lagi nating isipin na kahit anong mangyari, hindi tayo iniwan ng Panginoon at hindi niya tayo iiwan. At ang pagmamahal niya ay umaapaw lagi para sa atin. At nasasabi sa Habakuk 3:17, though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crops fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet we will rejoice in the Lord. We will be joyful in God our Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of the deer. He enables me to tread on the heights. And it is a reminder for us na kakayanin natin ang lahat ng pagsubok ng magkakasama dahil ang tanging kayamanan ay nasa sa atin na at iyon ay si Jesucristo. Siya ang ating kayamanan at kasiyahan at kapayapaan sa buhay. And remind yourself that you are loved. You are always, always loved by the Lord with unfailing kindness. Let's sing Nothing Else. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessing. Jesus, you don't know me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment, and I never want
just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment, and I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't know me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, oh, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about, oh, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, Jesus, you're looking into our hearts. You're looking into our hearts, Lord. You're looking into my heart, into my heart. You're looking into my heart, into my heart. Oh, you're looking into my heart, into my heart. Oh, Jesus Christ. You're looking into my heart, into my heart. Your comfort, oh Lord. I'll bring you more than a song. 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 Let's sing it one more time. I'll bring you more than my plans. I'll bring you more than my plans. I'll bring you more than my dreams. I'll bring you more than my dreams.
Romans 8:35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors, through Him who loves us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creations will be able to separate us from the love of God that is in Jesus Christ, our Lord. Our Father God in heaven, nandito po kami, Panginoon. Ikaw ang aming kayamanan at Ikaw lang ang aming gusto, Panginoon. And Lord God, help us to love others, Lord God, like You love us. Pour out Your compassion and Your grace to all Your people, O Lord. Let me notice You, let us notice You, Your kindness, Your glory, O Lord. Ikaw lang ang aming gusto, Panginoon. At nawa po'y maalala ng lahat na Ikaw ay mabuti at mapagmahal. In Jesus' name, Amen. Let me be filled with kindness and compassion for the one for whom You love and give Your Son for humanity. Increase my love, help me to love with open arms like You do. A love that erases all the lies and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see You. Even in just a smile, they will feel the Father's love. Oh, how He loved us, from the homeless to the famous and in between. You formed us, You made us carefully, 'cause in the end we're all Your children. Help me to love with open arms like You do. A love that erases all the lines and sees the truth. So that when they look in my eyes, they would see You. Even in just a smile, they would feel the Father's love. And all my life tell of who You are, and the wonder of Your never-ending love. And all my life tell of who You are. You're wonderful and such a good Father.
truth, so that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lies and sees the truth, so that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Even in just a smile, they would feel the Father's love. All praises and glory to our Lord. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya, ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan.
Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Magandang umaga po sa atin pong lahat at ngayon po ay tatalakayin po natin ng isang bagay na napakahalaga. Ang kasaysayan pong ito ay isang inspirasyon sa atin kung paano po tayo magtiwala sa Panginoon. Ang title po ng atin pong message po ngayon, God's Ways, Our Faith in Hopeless Situation. Ito ay kasaysayan ng isang ina sa banal na kasulatan na siya ay naharap sa isang tila baga wala ng pag-asang sitwasyon sa buhay. Pero sisimulan natin ito sa buhay ni Elias o ni Elijah. At itong dalawang ito, si Elijah at ang babae na ating pag-uusapan ngayon, ay magkaugnayang buhay at ang kaugnayan nila ay yung kanilang pananampalataya sa Diyos. At makakapulutan natin ito ng aral sa sitwasyon natin na hinaharap sa ganitong panahon o ngayong panahon na para bang tayo ay humaharap sa isang bagay na hindi natin alam kung ano ang patutunguhan. At itong kasaysayang ito ay dito unang pinakilala sa Bible si Elijah. Siya ay pinakilala bilang isang propeta ng Diyos. At noong panahon na yon, ang hari ay si Ahab. At si Elijah bilang propeta ay pumunta sa isang hari. At ang haring ito ay masama ang kanyang pinamuhay. Sabi ng banal na kasulatan, siya ang, sa panahon na yon, siya ang pinakamasamang hari na naging hari sa Israel. Sapagkat siya ay nag-asawa ng isang babae na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ito ay si Jezebel. At itong si Jezebel, na-impluwensyahan niya si Ahab para magtayo ng mga templo ni Baal. At napakarami nilang inaalaga ang mga propeta ni Baal. Nagalit ang Panginoon. Nagalit ang Panginoon sapagkat hindi ito ang layunin niya sa kanyang bansang Israel. At dahil doon, ay inutusan niya si Elijah na sabihin kay Ahab na hindi uulan. Kapag hindi umulan sa loob ng 3.5 taon o 3 taon, ibig sabihin noon, pag hindi umulan, walang tutubong pagkain, at kapag walang tumubong mga halaman, walang pagkain, magugutom ang sambayanan. Kaya pumunta si Elias kay Ahab. Sabi niya, hindi uulan hanggang hindi ito ipahihintulot ng Panginoon.
At nagsimula na nga po yung tagtuyot. At dahil tagtuyot na, ay sabi ng Panginoon kay Elijah, babasahin ko po ito sa unang hari chapter 17. 1 King chapter 17. May isang propeta na ang pangalan ay Elias. Nakatira siya sa Tesbe, sa sakop ng Gilead. Sinabi niya kay Ahab, tinitiyak ko sa iyo sa harap ng buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, na wala ni hamog o ulan na darating sa loob ng ilang taon hanggat hindi ko sinabi na umulan o humamog. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito, tuntunin mo ang daan, pasilangan, at magtago ka sa daluyan ng tubig sa Kiret, sa bandang silangan ng Hordan. Sa ilog kay uminom, at uutusan ko ang uwak na magdala sa iyo ng pagkain. Sinunod ni Elias ang utos ng Panginoon sa kanya. Pumunta siya sa daluyan ng tubig sa Kiret, sa bandang silangan ng Hordan, doon siya nanirahan. Dinadalhan siya ng uwak ng tinapay at karne tuwing umaga at gabi, at sa ilog siya umiinom. Okay. Dahil nga tagtuyot, pero ang Diyos ay mapamaraan, sinabi niya, doon ka tumira sa Kiret, meron dong ilog na meron kang maiinom doon. At nagpunta nga doon si Elias. Pero dumating ang panahon, sa tagal ng hindi umuulan, natuyot din yung ilog. Dito na papasok ang hopeless situation. Dito na papasok na mayroong isang babae na sabihin na natin hindi siya kumikilala sa tunay na Diyos. Pero makakakitaan natin siya ng isang malaking pananampalataya. Kilalanin natin ang babaeng ito at kung ano ang matutunan natin sa kanyang buhay. Ang message natin ngayon is God's way, our faith. Okay? Ang pamaraan ng Diyos at ang ating pananampalataya. Okay, itong babaeng ito ay naharap sa isang hopeless difficulty. Walang paraan. Hopeless na. Wala nang pag-asa. Sinabi natin kanina, yung kasaysayan ni Elias, pero makakatagpo niya ang babaeng ito. Kilalanin natin kung paano siya haharap sa isang wala nang pag-asang kahirapan sa buhay. Her situation in life. Ito ang sitwasyon niya. Ito ang kanyang sitwasyon. Maaaring makapulutan natin ito ng aral. Kaya pumunta, sabi ng Panginoon, pumunta ka, umalis ka dyan, dahil natuyo na yung ilog, pumunta ka sa Saripat. Okay. Kaya pumunta si Elias sa Saripat, pagdating niya sa pintuan ng bayan, may nakita siyang byuda na nangangahoy. Sinabi niya sa babae, pakiusap, dalhan mo ako ng kaunting tubig na may inom. Okay, anong nangyari? Ang sabi ng Panginoon, matatandaan natin na si Elias ay dinadalhan ng pagkain ng uwak, tinapay at karne. Pero dumating ang panahon, wala na siyang may inom. Kaya sabi niya, lumipat ka ng lugar. At doon sa Saripat, merong isang babae na magpapakain sa'yo. Ito na, nagkatagpo na sila. Sumunod ang propetang Elias at pumunta nga siya doon. At nakita niya, sinabi niya sa babae, pakiusap, dalhan mo ako ng kaunting tubig na may inom. Okay. Anong sinasabi natin? Ito ang sitwasyon niya. Isang babaeng byuda. Okay. Ang sabi dito, makikita natin ang sitwasyon niya. May nakita siyang byuda na nangangahoy. Ano ang sitwasyon? Ano ang mahirap na sitwasyon ng babae? Tandaan natin, sa panahong ito, krisis. Sa panahong ito, mayroong paggutom. At kapag paggutom, tiyak na ang pagkakasakit. Kapag nagkaroon ng karamdaman, tiyak na ang kamatayan. Pero mas mahirap ang kalagayan ng babaeng ito. Ang sabi dito sa verse 10, siya ay isang byuda. Noong panahon na yon, ang mga babae
ay hindi naghahanap buhay. Noong panahon na yon, kapag ikaw ay byuda, napakahirap na sitwasyon mo. Kasi noon, umaasa sila sa mga lalaki. Kaya ano ang mahirap niyang sitwasyon? Ano ang hopeless situation? Byuda siya. Bakit hopeless yon? Kasi hindi naman niya mabubuhay yung asawa niya, kaya wala nang pag-asa yon. Okay? Sabihin ba natin, meron bang hopeless? Meron. Ito. Kasi byuda siya, ang hopeless dito, hindi na niya mabubuhay yung asawa niya. At ang kahirapan dito, siya ay isang byuda na hindi naghahanap buhay. Pero tingnan natin, ang kanyang mahirap na sitwasyon, hopeless situation, inutusan pa siya ni Elias na siya ay pakainin. Kaya naman, ito ang kanyang problema. Yung hopeless difficulty, her problems in life is this. Verse 11, nang paalis na ang byuda para kumuha ng tubig, sinabi sa kanya ni Elias, pakiusap, dalhan mo rin ako ng tinapay. Sabi ni Elias, painom. Nung paalis na, dalhan mo rin ako ng tinapay. Sinabi ng byuda, nagsasabi po ako ng totoo sa harap ng buhay na Panginoon na inyong Diyos. Hindi niya sinabing na ating Diyos. Nasabi niya na inyong Diyos. Ibig sabihin, hindi sila magkatulad ng Diyos. Si Elijah, ang sinasamba niya, yung Diyos na sinasamba natin, yung tunay na Diyos. Itong byudang ito, iba ang kanyang Diyos. Ang sabi niya, sabi ni Elias, pakainin mo ako, dalhan mo ako ng tinapay. Sabi ng byuda. Ulitin natin. Sinabi ng byuda, nagsasabi po ako ng totoo sa harap ng buhay na Panginoon na inyong Diyos na wala na akong tinapay. Ito ang napakalaki niyang problema. Wala na silang pagkain. Crisis. Ang natitira na lang ay isang dakot na harina sa mangkok at kaunting langis sa banga. Nangunguha nga po ako ng ilang pirasong kahoy dito para dalhin sa bahay at lutuin ang natitirang harina para sa akin at sa anak ko. May anak siya. Okay. At kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa gutom. Ano ang malaki niyang problema? Ang kanilang pagkain, last meal na nila yon. Itong byudang ito, kailangan niyang pakainin ang kanyang sarili. At ang mas malaking problema, meron pa siyang anak. Nakita ninyo ang problemang ito. Wala na silang makain. Marahil, nakaka-relate yung ibang kababayan natin. Na yung kanilang pagkain ay last meal na. Mamaya, bahala na. Basta ito anak, ito sa ngayon, ito ang kakainin natin. Mamaya, bahala ng Panginoon. Pero mas matindi ang babaeng ito sapagkat siya ay balo, byuda. Kaya ang sabi niya, pag nakakain po kami ng tinapay, mamamatay na kami sa gutom sapagkat last na po ito. Pero sabi ni Elias, pakainin mo ako. Nakita natin ang kanyang difficulties. Hopeless difficulties. Siya ay byuda. Ang problema niya sa buhay, wala silang pagkain. Wala silang pagkain. Marahil sa mundong ito ay may nakakaranas ng ganitong sitwasyon na walang pagkain. Marahil nakakapanood tayo sa telebisyon na mumulot ng pagkain sa basurahan. Kapag nanood tayo ng mga news o manood tayo ng YouTube, sa Africa, makikita ninyo yung mga bata, puro malnourished, gumagapang sa lupa, ang iniinom nila, ihi ng baka. Kaya ito ang napakalaking problema. Parang naiisip natin yung sitwasyon natin ngayon, na maraming mga tao ngayon nagkakaroon ng problema sa pag-iisip dahil sa kakaisip sa kanilang pagkain o ikabubuhay ng pamilya. Ito ang problema niya.
May plano siya. Her plan in life is this. Sabi niya sa huli, kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa gutom. Ang plano niya, mamatay. Yan ang plano niya. Wala siyang sinabing, kapag naubos na namin ito, maghahanap po kami ng makakain. Ang plano niya, uubusin lamang po namin ito, at pagkatapos po nito, mamamatay na po kami. Dalawa sila, yung kanyang anak. Yung kanyang sitwasyon, isang byuda. Ang kanyang problema, last meal. Ang kanyang plano, mamatay. Ito ang sitwasyon ng byudang ito. Hopeless situation. Handa na niyang yakapin at harapin ang kamatayan. At hindi lamang yung kanyang kamatayan, pati kamatayan ng kanyang anak. At wala na silang pagpipilian, kundi mamatay. Makikita natin dito, tamang-tama lamang sa kanyang lulutuin sa araw na yon, yung kinukuha niyang kahoy. Sabi niya, kumukuha lamang po ako ng 2 kahoy, ilang pirasong kahoy. Hindi siya nag-stack. Sapagkat aanin niya ang kahoy, wala naman siyang lulutuin. Kasi ang plano niya, mamatay. Ngayon, marahil, marami sa atin o ilan sa atin ang humaharap sa ganitong sitwasyon. O marahil, walang ganitong sitwasyon sa atin. Wala sa atin ang last meal na nilayon. Wala. Mas mahirap ang kalagayan ng babaeng ito at ng kanyang anak. Dito na papasok ang hopeless situation. Marahil, hindi man katulad nung babae, pero umaharap din ng ilan sa atin sa hopeless situation. Maaaring ito ay pagkakasakit at unti-unting panghihina ng katawan na ang sabi ng doktor, hopeless situation. Wala nang pag-asa. Ilang buwan ka na lang mabubuhay. Marahil, hindi nga katulad nung babaeng yon, pero meron din tayong hopeless situation. Marahil mayroong mga mag-asawa na ang kanilang relasyon ay fracture na, broken na wala nang pag-asa. At ang kanilang relasyon habang tumatagal ay palala ng palala. Marahil, ito ay financial crisis na araw-araw iniisip natin kung saan tayo kukuha ng panggastos. At baka sabihin natin, hopeless na kasi wala akong trabaho. At wala sa panahong ito ang manananggapan. Marami pa ngang nagtatanggal. Marahil, namatayan ka ng mahal sa buhay. Hopeless situation dahil hindi mo na nga mabubuhay ang mahal mo sa buhay. Marahil sa ibang sakit o kaya naman sakit na lumalaganap ngayon, yung tinatawag nating COVID-19. Marahil mayroon sa atin, kakilala natin, kaibigan ng kaibigan natin, kamag-anak natin, o sino man, kakilala ng kakilala natin, na sila ay depressed na sa panahong ito. At marami pang libo-libo, daang-daang dahilan para ang isang tao ay mawala ng pag-asa. Marami sa banal na kasulatan ang dumaan din sa ganitong
kalungkutan. Yung kalungkutan ng babae. Si Moses, nung mapatay niya yung Egyptian, tumakas siya. Nalungkot siya. Si Jonah, nung nandun siya sa loob ng tiyan ng isda, sabi niya, buti pang mamatay na ako. Na-depress siya. Yung mga disciple, nung yung mga alagad, nung masalubong nila ang malakas na bagyo, si Jesus ay natutulog. Sabi nila, wala ka bang gagawin? Mamamatay na tayong lahat. Hopeless din sila. Si Jacob, nung malaman niyang namatay, o sabi ng kanyang mga anak, patay na si Jose. Sabi niya, gusto na rin niyang sumunod sa libingan ni Jose. Marami pang iba. Si Elijah, gusto na rin niyang mamatay pagkatapos nitong kasaysayang ito. Nung siya ay gustong patayin ni Jezabel, kasi pinatay niya yung kanyang mga propeta, o propeta ni Jezabel. Si Jeremiah, yung iyaking propeta, sabi niya sa Panginoon, buti pang namatay na ako sa tiyan ng aking ina. Okay, ano ang ibig natin sabihin? Bakit sinasabi natin ang kasaysayan ng babaeng ito? Hopeless? Pero tandaan natin ang ating mensahe ngayon. God's way, our faith in hopeless situation. Ano ba ang mangyayari? Ano ba ang pinakikita lang ng Diyos na dito sa hopeless situation, meron siyang paraan. Kailangan lang nating manampalataya. Ang sabi ni Solomon sa kanyang sulat, tungkol sa pananaw niya sa kawalan ng pag-asa ay ganito. Ecclesiastes 2:10 hanggang 11. Nakukuha ko ang lahat ng magustuhan ko. Ginawa ko ang lahat ng inaakala kong makapagpapaligaya sa akin. Nasihan ako sa lahat ng pinaghirapan ko. Ito ang gantimpala sa lahat ng pagsusumikap ko. Pero, nang isipin kong mabuti ang lahat ng ginawa at pinaghirapan ko, naisip ko na walang kabuluhan ng lahat ng pinagsikapan ko rito sa mundo. Siya ang pinakamatalino, siya ang pinakamayaman, pinakamaraming asawa, lahat ng gustuhin niya ay nakukuha niya, lahat ng makapagpapaligaya sa kanya, nakamit niya. Pero nung pinag-isip-isipan niya ang buhay, walang saysay ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya, kinamuhian ko ang buhay dahil kahirapan ang dulot ng lahat ng ginagawa rito sa mundo. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan para ka lang umahabol sa hangin. Wala daw kabuluhan. Isipin ninyo, hindi naman siya nagugutom. Ang upuan niya, ang kanyang plato, ang kanyang inuman, ginto. Tapos ganito pa siya. Lalo na kung naranasan niya yung dinaranas ng babae. Kaya ano ang makukuha ng tao sa lahat ng pagsusumikap niya rito sa mundo? Lahat ng pinagsumikapan niya sa buong buhay niya ay makapagpapasama lang ng kanyang kalooban. Kaya kahit na gabi ay hindi siya makatulog, wala rin itong kabuluhan. Oo nga, no? Eto na. Babae, yung kanya sitwasyon, napakahirap. Biyuda, may anak, isa, wala silang makain. Last meal na. Pero nagpakita siya ng pagpapakumbaba sa buhay. A humble present life. Yun yung sinabi natin kanina, yung kanyang problema, yung kanyang difficulties.
unusual relationship. Nino? Ni Elijah at saka noong babae. Hindi sila magkakaroon ng kaugnayan. Kung di, ganito ang sinasabi natin dito sa unusual relationship. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Sarapat, sa Sidon, at doon ka manirahan, may isang byuda roon na inutusan kong magpakain sa iyo. Okay. Before pa makarating si Elijah, nag-prepare ng Panginoon, sabi niya rito, inutusan kong magpakain sa iyo. Meron ng assurance na yung babae na yon, pakakainin si Elijah. Okay? 15. Lumakad ang babae at ginawa niya ang sinabi ni Elias. Kaya may pagkain araw-araw para kay Elias sa byuda at sa kanyang anak. Ano ang unusual relationship? Si Elijah sumasamba sa tunay na Diyos. Yung babae, ang sinasamba nito, dahil siya ay kababayan ni Jezebel, ang sinasamba nito si Baal. Si Elijah, kaaway niya yung mga propeta. Actually, pagpapatayin yun, 450 na prophets ni Baal. Kaya magagalit si Jezebel sa kanya. Ano ang unusual relationship? Isang propeta, isang babaeng sabihin na nating makasalanan dahil sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Pero magkakaroon sila ng tulungan. Yung relasyon nila magiging maganda kahit ang isa ay sumasamba sa tunay na Diyos at ang isa ay hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Yung isa, sabihin na nating makasalanan dahil hindi sumusunod sa lituntunin ng Diyos. Pero, makikita natin dito, bakit yun pa ang pinili ng Panginoon para pakainin ng kanyang propeta? Isang babaeng kababayan ni Jezebel. Ito ang peaceful request ni Elijah. Buuin natin ang kwento. Kaya pumunta si Elias sa Sarapat. Pagdating niya sa pintuan ng bayan, may nakita siyang byuda na nangangahoy. Sinabi niya sa babae, pakiusap, dalhan mo ako ng kaunting tubig na maiinom. Anong kahilingan niya? Kaunting tubig. Nang paalis na ang byuda para kumuha ng tubig, sinabi niya sa kanya ni Elias, pakiusap, dalhan mo rin ako ng tinapay. Sabi mo tubig lang. Ito ang request. Ito ang peaceful request. Bakit peaceful? Hindi niya pinilit. Kasi simula pa lang, sinabi na ng Diyos, yung babaeng byuda na yon ang magpapakain sa iyo. Kaya ang request ni Elijah, dalhan mo ako ng tubig. Nung paalis niya, sabi niya, dagdagan mo ng tinapay. Okay? Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang mag-alala. Kasi sabi nung babae, yung binasa natin kanina, sinabi ng babae sa kanya, sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang mag-alala, umuwi ka at gawin ang sinasabi ko. Pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa tirang harina. Dalhin mo agad rito sa akin. Pagkatapos, magluto ka para sa iyo at sa anak mo. Grabe si Elias. Sabi ng babae, mamamatay na kami, last meal na namin yon. Sabi ni Elias, unahin mo muna ako. Pakainin mo muna ako. Pag nakakain na ako, at saka ka kumain, saka ang anak mo. Isipin natin ito. May assurance si Elijah, nakakain sila. Samantalang sabi ng babae, wala na po kaming makakain. Wala na po kaming makakain. Pero sabi niya, basta ipagluto mo muna ako, pag nakakain na ako, may makakain kayo. Anong peaceful request? Dalhan mo ako ng tinapay. Mamaya titingnan natin kung ano ang. Sapagkat ito ang sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi mauubusan ng harina ang iyong mangkok at hindi mauubusan ng langis ang iyong banga hanggang sa araw na padahilan ko ng ulan ang lupa. Sabi ni Elijah, basta pakainin mo ako. Ito ang sabi ng Panginoon, hindi ka mauubusan.
Ito ang God's way. Ito ang God's way. Na sinasabi natin, alam ni Elias ang promise ni Lord. Hindi ka mauubusan. Yung hopeless situation, lakipan mo ng pananampalataya, gagana ang God's way. Ano ang pananampalataya? Pakainin mo ang propeta ng Diyos. Hindi ka mauubusan. Ano ang way ni Lord? Hindi ka mauubusan. Saan papasok ang faith dito? Basta pakainin mo ako, maniwala ka, hindi tayo mauubusan ng pagkain. Okay, kapatid. Iniisip mo ba na mauubusan ka ng blessing? Iniisip mo ba na tapos na ang maliligayang araw? Iniisip mo ba na wala kang trabaho at mamamatay na kayo sa gutom? Kapatid, hindi nakakain ng pananampalataya, pero pakakainin ka ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya. Okay, hindi pagkain ang problema mo. Anong problema? God's way, our faith. Sumampalataya tayo kahit sa hopeless situation, may paraan. Sa atin lang ang hopeless. Wala sa Diyos yan. Tingnan ninyo itong pangako. Hindi mauubusan ng pagkain yung babae. Naiisip mo ba ito? Na yung pamaraan ng Diyos hindi nauubos. Si Elijah, naubusan siya ng tubig. Di ba na-dry yung ilog? Pero hindi pala naubos. Ni-relocate lang ni Lord. Sabi niya, ubos na dyan, relocation. Meron doon, sa Saripat. Relocation lang, mga kapatid. Marahil natanggal tayo sa trabaho, relocation lang yan, kapatid. Naubusan tayo, wala tayong makakain. Relocation lang yan. Meron. Ituturo ng Panginoon sa atin yan. Anong kailangan natin? Pananampalataya. Yung part natin, pananampalataya. Ang part ng Diyos, gumawa ng ways. Tuloy natin ito. Ito ang kanyang response. Hindi madali ito. Uneasy response. Kaya nga humble present life yan eh. Ito ang kanyang response. Lumakad ang babae. Okay? Eh hindi niya sinabing, ano ka? Last meal na nga namin, mamamatay na nga kami, tas uunahin pa kita. Baka tayo ganyan, ano? Eh, sa bagay, maraming nag-aaway-aaway ngayon dahil doon sa SAP. Pero itong babaeng ito, iba. Ang response niya, sabi, lumakad ang babae at ginawa niya ang sinabi ni Elias. Kaya may pagkain araw-araw para kay Elias at para sa byuda at sa kanyang anak. Last meal. Pero araw-araw may pagkain. Dahil ginawa nung babae yung sinabi. Ano sabi dun sa una? Sabi ng Diyos kay Elias, pumunta ka sa Saripat, may babae akong inutusan doon na magpapakain sa iyo. Okay? Makikita natin dito, hindi pala hopeless. Sa Diyos. Dahil araw-araw may pagkain doon kay Elias at sa byuda at sa kanyang anak. May paraan pala. Sumunod lang tayo sa Diyos. Kasi kaya tayo nadidepress. Kaya tayo nalulungkot. Yung pamamaraan natin ang ginigiit natin. Yung pamaraan natin, ang gusto nating gawin at hindi yung pamaraan ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na mag-miracle tayo. Ang sinabi ng Diyos, manampalataya tayo, Kanya ang miracle.
Nung ginawa niya yon, ito na ang heavenly provision. Lumakad ang babae at ginawa niya ang sinabi ni Elias, kaya may pagkain kailan? Araw-araw para kay Elias at para sa byuda at sa kanyang anak. Sapagkat hindi nauubos ang harina sa mangkok at hindi rin nauubos ang langis sa banga, ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamagitan ni Elias. Anong nangyari? Sabi niya, yung langis ko, last na. Yung harina ko, last na. Pero pag binuhos niya yung langis, doon sa harina, pagbaba ng lalagyan, meron uli. Yung lata, lalagyan ng harina. Pagbuhos niya, pagmasa niya ng harina, pagtingin niya doon, meron uli. Bakit? Dahil sumampalataya siya sa sinabi ng Panginoon na hindi ka mauubusan. Anong sitwasyon mo ngayon, kapatid? Naiisip mo ba na ubos na ang pera mo? Ubos na ang iyong kalusugan? Ubos na ang pagkain mo? Ubos na ang pasensya mo? Isang bagay lang ang huwag mong uubusin. Yung pananampalataya. Maraming paraan ng Diyos. Ang Diyos hindi nauubusan. Kaya nga ganito ang nangyari dito sa babaeng ito. Binuhos ng Diyos ang pagpapala sa kanya. Sa isang hopeless situation, merong Diyos na makapangyarihan. Ito yung grace dito. Doon sa provision. At saka yung greatness. Okay. Ano yung grace dito? Ito. Dahil sinunod ng babae yung salita ng Diyos at nagpakain siya kay Elijah. Hindi inalaw ng Diyos yung sinabi ng byuda na last meal na nila yon at yun ang huling araw nila, mamamatay na sila sa gutom. Yung kanyang anak, hindi nagutom. Daan-daan, libu-libong kapitbahay niya ang nagugutom, pero sila hindi. Daan-daan, libu-libo ang namatay sa gutom, pero yung byuda at ang kanyang anak, hindi nagutom. Yun ang grace. Anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba, yung pananampalataya ng widow. Anong grace doon? Hindi siya nauubusan kahit yung iba ubus na, sila hindi pa. Anong greatness noon? Umabot ng 3 taon bago umulan. Pero, yung jar na lalagyan ng langis, yung jar na lalagyan ng harina, laging may laman. Yun ang great. Yun ang greatness. Taon-taon, araw-araw, gumagawa ang Diyos sa buhay nila. Walang isang araw na hindi sila kumain. Walang araw na nagutom sila. What a great things. Heavenly provision. Ano ang lesson dito, kapatid? Sabi sa balita, marami daw sa panahong ito ang nagkakaroon ng depression at mental illness dahil dulot noong pag-aalala dito sa nangyayari sa mundong ito. Kaya kailangan nila tayo, mga Christian. Sa isang hopeless situation, merong God's way. Ang atin
ay pananampalataya. May mga pagkakataon, may mga oras na hindi natin maintindihan kung ano ang nangyayari. Merong mga natural calamities, merong kamatayan, merong pagkawala ng ating mga tinatangkilik, marahil merong nawala ng trabaho, merong nawala ng hanap buhay o negosyo. Ito ay masakit na karanasan. Pero sa araw na ito, gusto nating i-remind sa ating lahat na sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng hindi katiyakan, magtiwala ka sa Diyos. At lagi mong tatandaan, binabantayan ka ng Diyos. May malasakit ang Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya ilalagay sa sitwasyon na hindi ka niya sasaklolohan. Yung pupuntahan mo, nauna na ang Diyos, nandoon na siya, inihintay ka niya roon. Kaya lahat ng pagdadaanan mo, inihanda na ng Diyos, katulad ng babaeng ito. Ang sinasabi natin, napakahalaga ng pananampalataya. Yung pagtitiwala sa Kanya. Hindi natin sinasabing huwag tayong mahirapan, natural na nangyayari yan. Hindi ko rin sinasabing huwag tayong mag-prepare ng ating buhay. Ang sinasabi natin, ang pananampalataya, ang daan para sa pamaraan ng Diyos. May pag-asa kapag mayroong pananampalataya. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa aral ng babaeng ito. Hindi man namin nararanasan ang sobrang hirap na dinaranas niya. Ang kagutuman, kamatayan ng kanyang anak. Subalit, nais po naming maranasan yung kanyang dakilang pananampalataya. Yung pagtitiwala po sa inyo. Ama, lumalapit po kami sa inyo. Inilalapit po namin ang sitwasyon ng bawat individual. Marahil meron pong nahihirapan, karamdaman man, o pampisikal na kahirapan. Tulungan niyo po kami na makita naming maliwanag na maliwanag ang inyong pamaraan at mangibabaw sa amin ang pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Huwag niyo po kaming pababayaan na talunin ng kawalan ng pag-asa. Ang dalangin po namin, Panginoon, yung kalakasang nagmumula po sa inyo. At ilagay po ninyo sa aming mga puso na meron kang pamamaraan at ang iyong layunin ay napakaganda. Tulungan niyo po kami na habang pinagdaraanan po namin ang ganito pong sitwasyon, matutunan naman namin kung ano ang aral nito sa aming buhay. At yung natutunan po namin, tulungan niyo naman kaming magawa po namin. Salamat sapagkat sa maraming araw, hindi niyo po kami pinabayaan. Ramdam na ramdam po namin ang iyo pong provision. Ramdam namin ang iyo pong pamaraan. Salamat po, Panginoon. Salamat sa inyong malasakit at pagkalinga. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tanggapin ng bawat isa sa atin ang mayamang pagpapala na nagmumula sa Ama, ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo at ang patnubay ng Espiritu Santo mula ngayon at magpakailanman. Amen.